Nananabla ba itong si Ces Orenya Drilon, mga kababayan? Di ba nakidnap din ito dati ng Abu Sayyaf? Ngayon, mga kababayan, tila ang gusto nito na mangyari din itong kidnapping kay Senator Bato. Dahil gusto niya, sumuko ka na ba to sa otoridad dito sa Pilipinas daw? Para ano? Para makidnap na rin siya at ipadala sa ICC katulad ng Tatay Digong? Mas mabuti pa nga yung nakidnap ka ng Abu Sayyaf, mga kababayan dahil pwede mo pang bayaran ng pera. Etong pagngingidnap, mga kababayan, ha? Ito ang sabi na VP Sara, ha? Kampo na ng mga Duterte, mga kababayan. Kinidnap ng gobyerno si Tatay Digong Duterte. Gobyerno mismo ng Pilipinas. Itong another pangingidnap attempt na mga kababayan kay Senator Bato at pagpapatapon sa ICC is malala pa sa pangingidnap ng Abu Sayyaf, mga kababayan, dahil ang Abu Sayyaf tatanggap pa nga yan ng pera. Etong kay Bato, mga kababayan, kung maipatapon na siya sa ICC, wala na siyang magagawa. Yan ang tila gusto ngayon nitong si Drilon, mga kababayan. Etong nakidnap ng Abu Sayyaf dati. Dahil pinagpipilitan talaga nila ang kanilang gusto, mga kababayan na wag nang galangin itong karapatan ni Bato na ilaban ito, mga kababayan, sa korte. Kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong Duterte na mahihasa sila, mga kababayan, o ipatapon agad. Kidnapping yun dahil sa kanilang galit sa mga kampo ng Duterte, mga kababayan. Pikit bata ang mga bias na ito sa tamang proseso sa batas. Panoorin niyo po. Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Ayan. Nag-invite sila kay, mga kababayan, ha? Kay Jimmy Bondoc, abogado ni Bato. Maraming abogado si Bato, pero isa ito sa mga abogado. Ni-ridicule, mga kababayan nila sa show. Inimbita nila, mga kababayan, tapos para pang sinupalpal, dinibate, o ganyan, nakikipag-away sila, mga kababayan, sa kanilang inimbitang resource person. Samantalang kung mag-imbita sila kina Trillanes, mga kababayan, approve lang sila ng approve. Pero dito kay Jimmy Bondoc, ginisa nila on air, mga kababayan. Yan ang mga biased media. Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung Tanungin ninyo ang Korte Suprema. Tanungin ninyo si Trillanes na nagsampa ng kaso sa ICC. Tanungin ninyo ang gobyernong Ngagba. bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto nyong tanungin namin? Yung mga nagsampa ng kaso, sino pa ba? Tanungin mo rin ang Supreme Court. Bakit hindi pa kayo nagde-decide? Eto, madali lang ito, mga kababayan. Kapag magdesisyon ang Korte Suprema, wala tayong magagawa. Sige, damputin nyo na lahat. Lahat. Lahat na sinabi ni Trillanes, pati si Kitty. Damputin nyo na. Pati ang aso na Duterte. Kung sasabihin niya ng Korte Suprema, ha, pero hanggat tikom ang bibig ng Korte Suprema, mga kababayan, may karapatan si Bato na ilaban ito. Kaya nga, ang dapat sisihin dito, mga kababayan, itong Korte Suprema dahil habang pinapatagal nila ang desisyon dito, mga kababayan, which is alam natin na mayroong kamay ang mga palaka dito, mga kababayan, itong mga gunggong na mga ngiwi, na mga tigring ngiwi. Mayroong mga kamay dito umabot doon sa Korte Suprema. Yan din ang sabi ng reporter na si Ronnie Ramos. Habang pinapatagal nyo yan, Supreme Court, yung desisyon na yan, kay Tatay Digong, hindi pa kayo nagdidesisyon. Patuloy na bababuyin araw-araw ng mga taong kagaya nitong si Ces Drilon, ang hudikatura, justice system sa ating bansa. Ang gobyerno kasi po, this is the people of It the has been Philippines. tried. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now Diyos ko Lord, yan din ang tatanungin mo. Yan din ang reference mo. Puro bagoong yan. ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. Si Boying yan Supreme Court pa si Boying. Kung hindi kaya ng gobyerno, mga kababayan, under the leadership of Bongbong Marcos Jr., wala siyang karapatang mag-handle ng gobyerno. Umalis siya dyan. Hindi pala kaya, mga kababayan, ng kasalukuyang administrasyon ang magpapanagot ng Pilipino dito sa bansa. As simple as that. It is your incompetence. Lumayas na kayo. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya. Justice! Sa tingin mo, victims ang mga kababayan? Di victims ang nagsampa niyan? Hindi. Etong mga NPA, mga anti-Duterte, Trililing, lahat bumangag na sila lahat, mga kababayan. Nagkampi-kampihan na. Yan ang nagsampa ng kaso. Dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Ikaw ang nagde-defend Grabe ito, no?
Hindi, meron po. Tatawa-tawa, dadaan pa niya sa tawa mga kababayan na parang stupidity ang tanong ni hindi mo pa nga naririnig. Hindi, meron po kaming This is their na- own sa- statement. Yes, ma'am. We And received precisely Shut up na, Sis Drilon. Patapusin why mo. there is an ICC. Yes. I don't No, know why you... Diyos ko, Lord. Yan ang estilo nila. Hindi nila pagsasalitain mga kababayan para ang punto inag-stop na. are framing it as a But we're not part diminution of the of ICC. Philippine Oo. sovereignty. We're When not a this part of is, the ICC, we're talking ma'am. of the international community Diyos ko, here. Lord. Hindi, Yes, we're- International community. Ito nakaka-high blood ito mga kababayan, Hoy, Drilon, sige. Sige ha, kung yan ang stand mo ha, umanda kayo sa panahon ni VP Sara, kapag si VP Sara na ang presidente, i-a-apply din natin ito sa inyo. This time, sa inyo naman, kayo naman ang gaganyanin. Tingnan natin kung hindi ito mag-iiyak mga kababayan. We're not part of the ICC, ma'am. I Oh. beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am, yes, says, no? but But, And- the crimes, may I say also, ma'am. attorney, Yes, that ma'am. the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. regardless, ang tanong dito, yung pag-aresto kay Bato. Pwede silang magsampa ng kaso, ituloy ang kaso doon. Pero, yung pag-aresto kay Bato, right now, hindi na tayo miyembro ungas. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation, but it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, kung Correct. Yan, exactly ba kababayan? Kung gusto nilang hulihin si Bato mga kababayan, hayaan yung ICC pumunta dito, damputin si Bato kalad ka rin. Kung kaya nila. Hindi yung sarili mong gobyerno mga kababayan ang gagawa. let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Yan. Kahit pa nga nag-jurisdiction mga kababayan, mayroon bang guidelines na dapat sundin? Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas mo, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Hindi niya naintindihan dahil hindi yan abogado. Cut off na naman Oo, yan mga meron din kababayan. po. Ma'am, sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, Yan, 31 pikit-mata number sila 3, nga. nakalagay Pikit mata sila niyan mga kababayan. Yan ang ayaw nilang tingnan mga kababayan talaga. Dahil dilaw sila Bangag sila Kampi sila ng mga makakaliwa at mga anti-Duterte. po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did They they do? did not do. They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because out po of your deference to the client, law. and I'm sorry, we're We were running not out of served the time, but Patapusin mo nga, Drilon. Nag-i-explain siya ng importanteng point. Ayaw mong iparinig sa tao I'd just like to point out, because he was running in the stairs and, it Kaya nga, dadamputin nga, kidnapping nga. Kagaya ng ginawa sa'yo ng Abu Sayyaf. even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. Pero what? They were not in possession of the warrant. Then they Wala nga. Hindi hawak. Hawak ni Trillanes. admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did Wala not pa serve as a napakita. warrant, no? Tapos, bakit hindi nakapag-provide ng warrant doon sa Senado? Ni-request ng Senado, mga kababayan. So, So, until okay. it... But, Ayan. Okay, ibang topic na siya. Talo siya, mga kababayan. Ibang argumento na naman siya. Para talagang sabihin na hindi pa siya natatalo. we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same that's very- Ikaw ang nakikipag-argue, Sis Drilon, hindi ka nakikinig. Gusto mo marinig ang side ng mga Duterte tapos makikipag-debate ka? Anong klaseng ka? Nagtatanong ka lang dapat. Important No. to concede. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody Dahil mayroon ng tangkang, damputin na naman siya, kidnapper, tinatakasan niya ang mga kidnapper. of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? Harapin, sino? Ang ICC? Ang mga kidnapper dito sa bansa? Hinidnap na nila si Tatay Digong. No, serve as the warrant. Yun yung Serve as, serve yun nga yung ang warrant. tanong po. Yun yung in the end,
the most important question. O, ang challenge ni Jimmy Bondoc, mga kababayan, serve as the warrant. I-serve ninyo ang warrant, hindi pa nga nila pakita, mga kababayan, na warrant ng ICC, mga kababayan, na sinabi ng korte na yes, that is valid. Yan lang. Kailangan namin ng kumpirmasyon, korte ng Pilipinas, na that warrant is executable here in the Philippines. Go signal lang, mga kababayan. Yan lang. Sige. He showed I think up to vote, to unseat, to vote, to cast his vote for Yan pala. Nagalit pala sila, mga kababayan, dahil nasipa ang kanilang tuta. Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing Behind, ang nag-withdraw si Tatay Digong. after, it seems it's unbecoming to say Unbecoming. Ikaw lang ang nagsabi niyan. the least. To say the least. A So, little paano correction, mo, it was the president, of course, President Duterte was Of course, the chief sir, architect. pero Yung nag-withdraw. Balik ka na naman. Ayun, Sis Trilon. pagdating po But kay we thank you. Senator Yan ang style niya, no? Hindi niya pa, pag sasalitain, mga kababayan. for your time, I'm sorry, we do one final explanation. Wala nang time agad, mga kababayan. Talo na siya. Talo na siya. Wala Na lang agad po time. kung pwedeng maikli na lamang. Maikli na. Dahil talo na siya. Well, we are just waiting for the government authorities to serve us a personal service po nung warrant, and also Paano we po await kung wala na nga Ayaw na. Ayan na naman. Bastos, no? Talagang kabastusan itong, mga kababayan, no? Eto, hindi na to journalista, mga kababayan, kundi propagandista na to, mga kababayan. Nagtitake na ng side ng kalaban. Kung ikaw ang journalist, mga kababayan, mayroon kang code of ethics. You are not there to debate with your, guest. Kinukuha mo yung side. Pinapatapos mong magsalita. missing na nga si Senator, paano isi-serve? Paano ganyan? Wala nga kayong mapakita. Pwede na, ang daming missing, mga kababayan, na nabigyan ng warrant of arrest. Isa-serve yan sa last address o dyan sa Senado, mga kababayan. Alam naman nila ang bahay ni Bato. I-serve doon sa bahay. that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't patawa-tawa ridicule na us, lang, ma'am. No, we're doing our best. Oo, dire-ridicule. I'm to be not, you're earnest. saying Oh, you're not now. They're not Thank you you. want the government to personally serve, but Yes. he ran Yeah, away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman Oh. kami. Pwede naman po sa amin. Oh, Pwede so naman po. that is what you want, to serve. Bobo, no? Akala niya, mga kababayan, yung warrant hindi pwedeng i-serve kung hindi mo, hindi nakikita yung actual na tao, mga kababayan. Pwede yang i-serve sa bahay kahit wala yung doon. Pero, yan, mga kababayan, nagpapalusot siya. Dahil in the first place, mga kababayan, walang warrant dito sa Pilipinas. Yan ang inaantay ni Bato. Kung mayroong warrant dito sa Pilipinas, why not serve it to us? O yung warrant ng ICC, ipa-verify nyo sa korte. Yan lang. Serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin yes. ninyo pag Oh, na-serve and na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You'll Oh. produce your client. Well, I Produce sa client na agad. May proseso yan, Drilon. can't assure that because I'm not Bato. But we will, of course, definitely serve the warrant on our client. Yan ang unang challenge, mga kababayan. At paano Paano yan magagawa? Dapat kumpirmahin muna ng Korte Suprema na legal yung warrant, mga kababayan. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. Okay, They're not so following the law. Ayaw na rin niya pasalitain, that they're invoking. this is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I? Opo. Ang challenge dyan, Drilon, the warrant should be acknowledged by the local court, ha? Local court, hindi sinaboying at sinabangag. Understand Dadaan po sa correctly. proseso, no? Dadaan po sa proseso, sa PCTC and all that. Alam po niyo, I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Ayan, mga kababayan, no? Grabe, no? Nire-ridicule nila, mga kababayan, no? Bastos, no? Pati si, nasabi niya, mga kababayan, please do not ridicule us. Lalong-lalo na kabulukan, mga kababayan. Stupidity ang kanilang mga punto. Samantala, dito tayo, mga kababayan. Dito tayo sa, sa usapan ni na Attorney Badoy at saka, Attorney Badoy tuloy, Doktora Badoy at Ka-Eric. Nasasangkot sa aligasyon ng mga 1 billion na mga questionable contracts ang asawa nito
Oh, asawa ni Matibag. Ayan mga kababayan, ang gustong humuli kay Bato. Mayroong mga anomalya pala mga kababayan eh. Anomalous sabi mo nga ma'am Marcos can always surround himself with the likes of him, Yeah. but not competent and honest and worthy officials. Oh. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Tingnan nyo mga kababayan. Nagre-reflect sa kung anong klaseng tao si Marcos yung mga tauhan niya. Kagaya na Matibag. Kaya niya tinanggal sa kanya, or kaya umalis sa kanya bago niya tanggalin sa kanyang gabinete si Vice President Sara Duterte, the most competent and the highly performing Tinanggal nila dahil hindi katulad ni Marcos eh. cabinet secretary niya dahil hindi na talaga maatim ni Vice President Sara Duterte nang sinabihan siya na si Saldico at si Martin Romualdez nagdidikta ng mga pundo sa departamento ko. Gusto siyang idamay mga kababayan. I-insert sila ng kanilang mga gustong kurakutin doon sa DepEd. Ayaw ni Sara. Huwag niyo kong idamay dyan. Dahil kung papayag doon si Sara mga kababayan, gagamitin na naman yan para issue sa kanya. Oh. Pero hindi namin yan na programa at nais nilang iparking. Wala siyang aksyon. Tahimik. And we're talking, ma'am, not only 100 million mga kababayan. 24 Bilyones. billion pesos po ang ipaparking sa DepEd na hindi nakaprograma, hindi hiningi at walang planong yun ay gamitin ng DepEd dahil hindi nila yung programa pero idadaan sa kanila. At ang kumakausap si Martin Romualdez at si Saldico, inireport ng Vice President kay Marcos Jr., deadma. At ang masama pa, si Sara Duterte pa. Kaya yun pong dahilan na umalis siya, mga kababayan. At tumalikod sa nabubulok na napakasama na mga gawain sa loob ng gobyerno ni Marcos. Tama nga si Ngayon mga kababayan parang alam na natin kung sino talaga ang nagtumba kay Percy Lapid. Dahil siya ang unang mga kababayan nag-expose na ang sabi niya, etong gobyerno ni Bongbong Marcos is papunta sa bangin. Patay si Percy Lapid mga kababayan. Ibig sabihin po, before ang flood control sumabog, marami na pong mga practices na sinabi ng Vice President, inire-report niya kay Marcos Jr., deadma lang, Ma'am Lorraine. Yeah, tapos Eric, wag natin kakalimutan na hindi niya ito kaya mag-isa. Maraming tumutulong sa kanya. At itong mga kailangan suportahan natin si VP Sara mga kababayan. napakalaking mga krimen na ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipino ay hindi niya magagawa yan kung walang media na bayaran. Agree. Ang mean pala nila ang itong corruption ni Marcos. Kasabot na. Patingin na yun mga kababayan. Yung mga katulad nung nakidnap ng Abu Sayyaf na nambastos kay Jimmy Bondok. Mga trolls. Media talaga mga kababayan ang isa sa ng korupsyon, sandata ng mga kurakot mga kababayan dahil yan part sa kanilang campaign yan mga kababayan propaganda campaign. At hanggang ngayon, Pagtatakip. tuloy sila at nalaman natin na binigyan ng maleta according to the 18 brave soldiers. Media. At saka nakikita naman natin, kahit di tayo sabihan, alam naman natin. Obvious na obvious, kagaya na nakita nyo kanina. At saka yung mga trolls, talagang, Terrible. ay nako, yeah. So, maraming, kaya napakahalaga nitong Senado. Napakahalaga niya talaga, So, ano tingin mo, Eric? Ano tingin mo mangyayari dito? Dalawang bagay kaagad, ma'am, ang nais kasi ni Marcos kung bakit nailunsad ang lusob atake sa Senado. Lusob Ang atake. una, yung Monday, May 11, pumalpak sila doon, dinumog nila at tinangkang damputin at ipadukot si Senator Bato de la Rosa. They failed. Nagkahabulan nga mga kababayan, di ba? So maliwanag yun mga kababayan na gusto talaga nilang habulin si Bato. Sa Kidnapin Kidnap yun mga kababayan. alam na nila na magkakaroon ng realignment of majority bloc and there will be new Senate leadership na hindi po nasasakal at nahahawakan sa ilong at napapaikot ni Marcos. They attempted to sabotage that. Failure. They again attempted to do it at a higher level. Sinabi mo nga, ma'am, at all cost, tanggalin si Bato de la Rosa at kung may haharang, edi mananagot sila, bahala sila kung humarang sila. Meaning to say, sabi ng mga retired generals, ang ibig sabihin po niyan sa operational context ay may collateral man na mangyayari, may mamamatay, may tatamaan, ng tatamaan, mamamatay ang mamamatay, importante ang mission is targeted na. At yan po, anong tanong ni Ma'am Lorraine na saan ito patutungo? The objective of Marcos to sabotage the Senate right now and launch a massive attack on the independence of the Senate and put pressure
doon sa new leadership alignment is to prevent yung pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ayan. Kasi Ma'am Lorraine, kapag hindi po niya na-control ito, magsasalita doon si Diretso. Adrian Bersamin, si Governor Chavit Singson, posible si Jojo Cades, si Amina Pangandaman. Tapos mga kababayan, no, inunahan nila, no, ang mga hudas, mga kababayan. Inunahan nila. Ang sabi na ngayon, mga kababayan, ni Vince Dizon, tapos na daw ang investigasyon, mga kababayan, sa flood control, Diyos ko Lord. Tapos, magsasampa na daw sila ng kaso. Pangandaman at posible si Lucas Bersamin, kasama si Saldico, kasama ang 18 brave soldiers, kasama ang pananumbalik ng Gutesa, at or possibly ng mag-asawang Diskaya and many contractors, ang pagbubulgar ng mga DPWH na mga operator sa sindikato ni Bunuan at ni Marcos, all of this ma'am mabubunyag, pati ang Cabral files. So napakalaki itong iskandalo na hindi na mapipigilan kung sakaling magkaroon ng panibagong liderato at panibagong pagbubukas ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. That is the main objective. Secondary objective po ito kay Sara Duterte. Why? Impeachment. Because ang impeachment ni Sara Duterte, given po hindi nila makukuha ang 16 senators Why? to convict. Explain to us. Why? Sapagkat, Ma'am Lorraine, the requirement in the constitutional threshold to convict an impeachable official, to remove from office and to implement a conviction order, 16 senators. Right now, ang sigurado lang sila, 7. And then kung mapipiga nila, 11 lang po. Ito yung nakikita natin ngayon, mga kababayan, sa loob ng minority bloc. Even if the whole minority bloc will vote, 11. And kahit wala si Senator Bato de la Rosa, 12 lang ang boboto. They cannot produce 16 senators. So secondary target nila ito. Alam na ni Marcos to, ma'am, eh. Kaya nila pinipiga at dinidikdik ngayon si Joel Villanueva, dinidikdik nila si Jingo Estrada, dinidikdik nila pati si Chis Escudero. So ipagpalagay mo pa, ma'am, bonus pa, partida. 3 plus 11, 14 lang talaga. But that is suntok sa buwan yung 14, ma'am. Ang reality is 7. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Ontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, si Tulfo. ang magkapatid na Tulpo. Yun, 7 lang talaga ma'am ang sigurado nila. Ang iba mag-abstain pa. So ibig sabihin po, the principal objective of Marcos, why they are launching all-out attack against the integrity and independence of the Senate and putting deep pressure against the leadership of Alan Peter Cayetano and the new majority to prevent the continuation of a possible explosive revelations at the Senate Blue Ribbon Committee that will create another round of high impact with collapse effect against Marcos kapag naibulgar po ang buong kwento ng lalim at lawak ng sindikatong kinasasangkutan niya bilang pinunong salaring kriminal kasama ng kanyang pinsan. And that can happen at the Senate Blue Ribbon Committee. And the closer we get to 2028, Yes. the more desperate they'll become. He'll become more desperate. No? So, Correct. I wouldn't put it past him to be planning assassinations with Of course. given with what we've seen about him, no, yung kanyang pagka-addict, no, yung ruthlessness because of that pagka-addict, irrational na at desperado at nagpapanik, yung ginawa niya kay PRRD, yung ginawa niya kay Bato, 'di ba? Yung ganong klaseng level na siya. So, pagdasal natin yung mga senators natin, no? Kasi Tama. namimeligro ang buhay nila at saka yung mga pamilya nila. Hindi titigil itong si Bongbong Marcos. He is not going to leave any stone unturned. Kakamalas lang natin talaga na naabutan na naman natin ang isa pang President Marcos sa buhay natin. Pero naniniwala ako, pagkapag tayo ay nagkaisa at binibigyan tayo ng pagkakataon, natuldukan na ito. No? Itong mga salot na ito. Hindi lang Marcos, marami sa kanila dyan na binigyan ng takip itong si Marcos. Wala na rin ako makitang matibag ulit next 2020, utang na loob. Dapat. Talagang magkakaisa tayo. Pero alam mo, Eric, parang ang nakikita kong kagandahan kasi dito, tas tsaka minomonitor namin no? Talagang united ang Pilipino. Siyempre, yung kampo nila Marcos, they try to, mga akbayan, mga kainsuka party list na yan, at saka yung mga kainsuka na mga they try to make it seem as if it's Duterte versus Marcos, ganyan. It's not. It's tungkol na to sa Pilipinas kasi kung ayaw mo si Inday, okay lang naman yun.
di ba? Kasi Mhm. demokrasya tayo. Pero hindi ibig sabihin, may naratibo kasi silang binebenta na kapag kaayaw mo si Inday, kailangan magpaka-Marcos ka, 'di ba? Dito ka Mhm. that binary thinking, 'di ba? Hindi ho totoo 'yon na kapag no, let's just say for argument's sake, which I cannot see kasi she's a shoe-in, president na 'yan, no? President na talaga si Inday at basta magkaisa tayo. Pero ang nakikita ko, kunyari matalo si Inday dito na impeach nila, Aha. etc., etc. Tingin naman ng mga dilaw na ito, sila yung ipapalit. Naku, hindi. Kakainin kayo ng buhay nitong si Bangag. Talagang ginagamit lang kayo. Alam ko nagagamitan sila itong mga aswang na to, 'di ba? Naggagamitan sila. Yeah. So, pero nakakaawa ang Pilipinas kasi Eric, for example, nalaman ko na wala nang mga bakuna yung mga bata. Wala nang Grabe. pneumonia, polio, wala na rabies, wala na of course meron kapag pediatrician, pag meron kang doktor na babayaran, pero obligasyon ng gobyerno na libre yung mga bakunang yan. Tapos ngayon wala na. Ibig sabihin nito, magkakaroon tayo ng huge cases ng polio, ng pneumonia. May mga batang mamamatay na dapat hindi sana kasi may bakuna. Kasi nga ito, yan na naman puro politika. Yan si Ted Orbozo. Ted, magtrabaho ka naman, okay? Tumigil ka ng kakabiyahe mo. Biyahe daw ng biyahe yan eh. That's what I heard. At saka anong klaseng incompetence ito? Anong klaseng incompetence ito? Uy, ma'am, ang dami niyang cash advances na hindi niya may paliwanag. At Talaga? nag-release ng mga pondo, billions, na hindi nagbabayad doon sa required counterpart ng UN sa pag-release ng mga pondong ito. What does it mean, Eric? Kinukulimbat? What does it mean? Hindi niya may paliwanag bakit hindi niya maliquidate ang mga almost 2 billion pesos na cash advance. 2 billion? Yeah, sa mga Billion? gamot, Did you say billion? billion cash advance. Para ito sa kunwari Cash advance. binayaran ng mga gamot pero hindi pa na-deliver. Yung mga para sa, yung sinabi mo, bakuna, yung mga basic tuberculosis, yan, mga basic na services ng gobyerno. At lahat ng mga primary hospitals natin like PGH, nagsasuffer ngayon ng breakdown of budget support kung ikukumpara na 100 million ang dinagdag ni Pangulong Duterte per month. Pero Sa Eric, huling 2 taon ni Pangulong, at huling 3 taon ni Pangulong Duterte, right now, kulang ang mga sustenance medicine supply. At the same time, ang facilities ay hindi po na-maintain, lalo na po sa critical illness na pumapasok sa mga ospital na ito, Ma'am Lorraine. alam mo, itong administrasyon na ito, nanginginigan laman ko sa galit ko sa kanila talaga. Nakakanginig ng laman talaga. Kasi biro mo, yung walang-wala na nga yung mga tao, no? PGH, pag pumunta ka sa PGH na charity patient ka, ibig sabihin talaga sa idkan, punta ka doon, wala pang maibibigay. Ibig sabihin, they scraped around for their money para makapagbiyahe doon. Pero pagdating hula, 'di ba? Tapos nandiyan nakaratay sila sa talaga nakaratay sila diyan sa emergency room na namamatay for causes na pwede namang hindi, avoidable yung causes na 'yan. Katulad niyan, yung bakuna na 'yan, 'di ba? Ano ba, Ted Herbosa? Wala ba nagtatrabaho sa inyo? Wala ba sa utak ninyo magsilbi sa taong bayan? Alam mo, this is the thing talaga that nakikita ko talaga sa kanila, no? Na talagang uhaw na uhaw sila sa kapangyarihan at saka sa pera. Kasi hindi ko nakita yan kay PRRD. Alam mo, before tayo nag-start, Eric, nasabi ko sa'yo na lulungkot ako kay PRRD. Diba? Ayokong isipin siya masyado kasi wala naman akong magawa. Diba? Kundi paglaban siya. Pero grabe yung puso niya sa mahihirap, lalo na pagdating sa healthcare, lalo na yung mga ganyan. Kasi nga, maraming beses nag-uusap kami. Alam niya yung indices of poverty, healthcare, education, ito mga para yung mga mahihirap, it's a leg up, 'di ba? Kasi hindi nila iisipin kailangan ko pabakuna yung baby ko, kailangan may pera ako, hindi na kasi nga libre, 'di ba? So, pwede na silang magtrabaho, pwede na silang
Kasi yung mga kwento naman natin sa buhay for the vast majority of Filipinos nanggaling naman sa kahirapan, di ba? Kaya lang, ang swerte lang kasi hindi sila nagkaroon ng president na si Bangag, na magnanakaw na, incompetent pa, indifferent pa, baliw pa, ubod ng baliw, di ba? So talagang at least noon, no, yung mga magulang natin nakapag-college, nakapag-scholarship, etc., etc., they got a leg up from government, di ba? Pero ngayon, I mean, it's just so heartbreaking talaga. Talagang nakakagalit. Kasi, yan, how much are they going to spend for that impeachment, di ba? Oh, hindi Tapos daw ngayon- bababa. Ito ma'am sa mga 300 million ang minimum target. 300 million. Kung ito ay tatakbo ng mga 30 days to 45 days. Minimum yun ang 300 million. Mga kababayan, pero hindi po diyan kasama ang gapangan at maleta operations na gagawin ng Malacanang. No? Are we accusing them? No. Ay! We are confirming na yan ang gagawin nila. Alam na natin, yan lang naman ang Alam namin paraan yan na eh. alam ninyo. Yan lang yung paraan na alam ninyo, manuhol o manakot. Yun lang ang alam Yes. ninyo para may makuha kayo sa kung ano man yung mga goals ninyo, rotten agenda ninyo para tumagal sa pwesto, manuhol at saka manakot. So, paano ka manunuhol? Magnanakaw kayo, mga magnanakaw. Alam na ng Pilipino yon, Bongbong Marcos. Tumigil ka, nakakadrama mo dyan, okay? I agree. Alam mo, I agree. Grabe. Kaya ma'am, ito ang pangalawa pa lang nakalimutan namin ni Ma'am Lorin banggitin dito. Bakit inaatake? Dinudurog ang panibagong liderato sa Senado at panibagong majority alignment. may. Sapagkat hindi nila magagawa yung pangbabastos, pangbabraso at pagtapak sa kapangyarihan ng impeachment court kung ang namumuno ay kagaya po nila Senator Alan Peter Cayetano at ng new majority. Hindi makakaporma po si Luistro, itong hippopotamus attack bulldog ni Romualdez at ni Marcos, itong sila De Lima. Kasi po, what they did sa Committee on Injustice at sa Kangaroo Court, they cannot do it anymore sa Senate trial, ma'am. Halimbawa, ipipresent nila si Madriaga, sigurado durog yan doon, di yan makakalusot. Si Crisilo, babaliin nila ang Anti-Money Laundering Act, lalabagin nila ang Data Privacy Protection Act, at palalabasin nila ang mga kasinungalingan nila at mga panloloko na ginawa sa sa House with the new leadership of the Senate right now. Kaya gusto nilang buwagin at durugin ito sapagkat hindi ba nila mapapa-impeach si Sara Duterte without the 16 votes, dudurugin nila at babastusin, babalasubasin nila at tatarantaduhin nila ang impeachment court process. Kung nanatili ito sa grupo nila Tito Soto at Ping Lacson ang proseso na ito. But right now, 4 pong abogado dyan sa kabilang side na maninindigan sa patas at tama na proseso. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Chis Escudero, Senator Pia Cayetano, and Senator Rodante Marcoleta. Sa kabila po, isa lang ang abogado, Pulpol at Kulukoy pa, si Pangilinan. The rest, mga member ng Itbulaga School Bukol ni Tito Soto. So, kung silang mamumuno, definitely, dihadong-dihado, tatarantaduhin nilang proseso ng impeachment court, pero dahil nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, nagkaroon ng bagong kumpas at ang magpe-presiding judge ay si Senator Alan Peter Cayetano, abogado, matapang at may paninindigan, hindi nagpapasindak, mahirapan silang gamitin itong sila Luistro, De Lima at si Ridon at ang grupo nila para magiging balasubas ang proseso sa impeachment court trial, Ma'am Lorraine. At saka yung I was observing si Senator Cayetano, no? His faith is really, 'di ba? His faith is really very strong. He's a man of Very God. strong. Pinapakinggan ko nga siya para ako nagsimba, 'di ba? Oo. Di ba? Napansin ko Parang rin, ma'am. ganun dating niya, right? So, that's why we really need to pray for them. Alam mo, itong mga politikong ito, lahat sila dyan, no? Malaking bagay sa kanila yung opinion ng taong bayan. Yes. So, yung pagsuporta natin sa kanila, lakasan natin at magkaisa tayo. Talagang alam ko naman na hindi ko kasi alam na ninyo yon, di ba? At saka talagang galit na rin talaga kayo sa mga pinaggagawa ni Bongbong Marcos, no? So, pero yung dinadaanan at dadaanan ng 13 senators nito ay hindi maliit na bagay. So, dapat nating depensahan ang mga nagdedepensa sa atin. Dapat natin protektahan ang mga nagpoprotekta sa atin. Alam mo Eric, yung Facebook page ko na mga babae, mukhang ibaba
matatanggal na naman na yon, no? So, Wow. talagang patatahimikin tayong lahat. Pero ako parang feeling ko, so what? Di ba marami namang bunganga dyan. Ako nga, if ma'am, you kuha take na. me down, yeah. 1 month nang hindi makapag-live. Ang dalawang Facebook account ko, no live allowed for this person. See? No live stream. Yeah. And Meta gives reasons that defend the other one, 'di ba? Like Grabe. I said na I was accusing Marcos, no? And then ang sagot sa atin ng Meta, ibababa niya 'yon kasi finact-check daw nila. At ang sabi daw ni Marcos, wala namang NBI kasi sinabi ko ang NBI nandiyan. Wala daw NBI doon kasi sinabi ni Marcos. O 'di ba tarantado? Tarantado. Diba? Eh sa akin nga, ma'am, pag mag-post ako that I stand in solidarity with our brothers and sisters from Kingdom of Jesus Christ, with Yeah, Pastor yes. Kibuloy, wala pang 4 na oras, take down. Yeah, and the birthday of Pastor, right? Yes, take down with warning. Grabe, sabi ko to. Pero hindi tayo pwedeng pangkahinaan ng loob, hindi pwede, no? So, alam ko marami nang napapagod, di magpahinga lang ganun